Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Okay mga minamahal ko mga kababayan, magandang araw ulit sa inyong lahat. So, ito na naman ang inyong lingkod, Epipandio Labrador. Makakasama po ninyo sa ating programang Reaction Mo, Birad ako. Okay, sa mga kababayan po natin, maraming salamat, lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging sa ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, at syempre sa ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, at syempre sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin sa abroad. No? So, marami po nagtatanong kung natulungan ba daw ako ng ating mahal na Pangulo at maging ni House Speaker Martin Romualdez. So, aminin ko sa inyo totoo, hindi po. So, para sa akin, hindi porket hindi tayo natulungan ng ating mahal na Pangulo at ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, babaliktad na tayo. Hindi po tayo ganun, ano? So, naintindihan ko naman na alam niyo naman na milyon-milyon po ang pinaglilingkuran ng ating mahal na Pangulo. So, hindi po sasama ang loob natin, hindi po. So, at least nanawagan po tayo, no? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, syempre, patuloy po tayo makikipaglaban para po sa ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging sa ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, dito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon, ito pong naging reaction po o naging pahayag po nito pong ni Bato de la Rosa dito po sa naging interview po sa kanya ng isa sa mga, di ko alam kung journalist ba ito. So, pero ganun pa man, ayun nga, yun po ang ating tatalakay ngayon mga minamahal ko mga kababayan. Okay, para hindi na po magtagal mga minamahal ko mga kababayan, ito pakinggan ho natin, panoorin po natin ito pong mga naging pahayag po nitong ni Bato de la Rosa sa kanyang interview ng isa sa mga, di ko alam kung vlogger to kung ano man ito, pero ang pamagat po nito ay Truth on the Line, no? So ito, panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Kumusta yung kampanya nyo ngayon, Senator? Nakaka-apektuhan ba kayo nitong away ngayon ng mga unit team? Siyempre, administration yun At usually, pag midterm elections, napakalakas ng administration bets. Nararamdaman nyo ngayon, you've been going around the country, nararamdaman nyo ba na may impact sa inyo? Dahil dati, of course, sikat na sikat kayo noon. Ngayon, may pagbabago ba kayong nararamdaman? Malaki ang pagbabago, no, in the sense na yung ibang mayor, ibang gobernador ay mag-hesitate na i-host ka sa kanilang area dahil baka mabudget sila sa administration. Pero magsasabi sa'yo na gobernador or mayor na, Sir, pwede ba huwag ka na lang muna pumunta dito sa amin dahil baka mabudget ako, baka masuspend pa ako, sir. Basta supay ako lang, sir. Rest assured na yung puso namin nasa iyo, sir. We will just work silently, in silence. Tutulungan ka namin dito, pero please, huwag ka na pumunta dito sa pista namin dahil pag mabalita na dito ka, makita ka, mabadsyan kami sa Malacanang, baka masuspend kami, sir. Ang dami na nasuspend ng mga gobernador, mga mayor dyan. Kaya, sige lang, sir, basta sa puso namin, sir, andito ka, tulungan ka namin. Anong din? So, sa part na to, mga minamahal ko mga kababayan, makikita mo dito na napakasinungaling po talaga nito ni Bato de la Rosa at gumagawa po siya ng kwento. Alam nyo, para sabihin niya ito, o para sa akin, wala siyang karapatan na sabihin ito Parang gusto niya kasing sabihin dito na kahit gustong sumuporta sa kanya yung mga gobernador, yung mga mayor, parang gusto niyang palabasin na hindi na lamang siya i-invite. Parang gusto niyang sabihin na sinasaklawan, kinukontrol, tinatakot ng ating mahal na Pangulo
yung mga mayors, gobernador, yung mga congressman. Di ba? Parang ganun yung dating eh. Kung mapapansin nyo po dito sa sinasabi niya, ganun na ganun po talaga. Hindi po natin maitatanggi yan, mga minamahal ko mga kaman. Ganun na ganun po talaga yung gusto niyang sabihin. Di ba? Kung maiintindihan mo. Tapos sabi pa niya dito na, kahit hindi ka na namin i-invite, dito, sa'yo pa rin ang puso namin, susuportahan ka pa rin namin. So, parang gusto niyang sabihin na, na dinidiktahan o pinagmumukha niyang diktador ang ating mahal na Pangulo. Alam niyo, hindi naman po siya si Duterte para gawin yun eh. Di ba? Hindi po si Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para gawin yun. Na kung saan lahat ng mga politiko noon, magmula sa mayor hanggang sa gobernador, congressman, ay kontrolado niya. Walang pwedeng umangal, walang pwedeng magsalita, walang pwedeng magreklamo, kahit nga senador eh. Naalala ninyo? Nung hinahanap, nung tinatanong ni Dick Gordon o ni Richard Dick Gordon yung tungkol sa salin ni Duterte, anong inano niya? 'Di ba? Tinakot niya si Gordon. Ganun ba ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo? 'Di ba? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, para sabihin ko lang sa inyo, kaya po nanalo itong si Bato de la Rosa, kaya po nanalo itong si Bongo, kaya po nanalo itong si Robin Padilla. Dahil nakontrol ho, kinontrol ni Rodrigo Roa Duterte halos lahat ng mga congressman. Kinontrol ni Rodrigo Roa Duterte yung mga mayors. Di ba? Na kapag hindi sumunod sa kanya, isasali niya ito sa drug list. Kaya ang ginawa ng mga mayors noon, para hindi lumabas na kumukontra sila kay Rodrigo Roa Duterte, para hindi sila may sama sa, kasi malala nyo noon, yung mga maraming mayors na matitino, maraming mga congressman na matitino, gobernador matitino, magugulat ka na lang, nasa listahan na ni Duterte kahit wala naman talagang kaalam-alam o walang kinalaman sa droga. So, ginigipit niya. Di ba? Pinupolitika niya, kinukontrol niya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kinukontrol niya yung mga politiko sa pamamagitan ng kanyang paglalagay ng pangalan doon sa listahan ng mga doon sa drug list niya. 'Di ba? So walang magawa yung mga mayor noon, kaya ang nangyari, kahit bobo itong si Robin Padilla, kahit tanga itong si Bongo, bobo itong si Bato de la Rosa, nanalo sila. 'Di ba? So dito mga minamahal ko mga kababayan, parang gusto niya palabasin na gano'n ang ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Ginaganon ba ng ating mahal na Pangulo? No. Lahat may kalayaan ngayon. Di ba? Kung titingnan niyo, lahat may kalayaan. Tingnan si Sara Duterte. May kalayaan silang manira sa ating mahal na Pangulo. Malayang-malaya sila na gumawa ng kahit anong gulo. Malayang-malaya sila na gumawa ng kahit anong mga istorya. Di ba? Kasi hindi nang gigipit. Hindi nang iipit. Hindi namumulitika ang administrasyong ito. Hindi katulad ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte, makarinig lang siya na mayroong isang mayor na nagsalita, mayroong isang congressman na nagreklamo, mayroong isang senador na nagsalita, nagreklamo, gustong makita yung ganito, tinatakot niya. Di ba? Ganun ba ang ating mahal na Pangulo? Kasi ganito yung gusto niyang palabasin mga minamahal ko mga kababayan Di ba? Parang gusto niya parang palabasin dito, gusto niyang sabihin sa ating mga kababayan na sa totoo lang marami pa rin mga congressman, mga Pilipinong may gusto sa kanya, na hindi lang makapagpakita, hindi lang mailabas dahil natatakot sa administrasyong ito. Na parang gusto niyang sabihin ng gigipit. Hindi naman kriminal yung yung Pangulo natin, hindi katulad ni Rodrigo Roa Duterte, na nung panahon niya, lahat ng kumukontra sa kanya, lahat ng ayaw sa kanya, lahat ng gre-react tungkol sa kanya, pinapapatay niya. Hindi naman kriminal yung presidente natin 'Di ba? Alam naman natin lahat yan. Ang problema lang, dahil nga itong si Bato de la Rosa, kumukuha ng simpatya ng mga taong bayan katulad ni Sara, gumagawa ng iba't ibang mga kadramahan. Pero isa lang sasabihin ko sa inyo. Kung ano man ang sinasabi ngayon ni Bato de la Rosa, yan po ay sinasabi lamang niya para makakuha sila ng simpatya sa taong bayan. Pero, isa lang po sasabihin ko sa inyo. Kung meron man may kakayahang gumawa niyan, walang iba kundi sila. Kung meron mang nakakagawa niyan, walang iba kundi sila. Kung meron mang nakagawa niyan, sila yon nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Na kung saan para masunod nila, para magawa nila ang lahat ng gusto nila,
tinatakot nila, inilalagay nila sa watchlist, ha? O sa listahan ng droga, listahan ng mga drug addict, listahan ng mga drug lords, yung mga taong inosente. 'Di ba? So, kaya nga, tulad ng sinasabi ko po sa inyo mga minamahal kong mga kababayan, napakatulongis po talaga nitong ni Bato de la Rosa. Napakagago po nito, napakasiraulo, napakabobo. Kumbaga, palamunin lang yan sa Senado. 'Di ba? So, ganun pa man mga minamahal kong mga kababayan, huwag po tayong maniwala sa kanya. Hindi po totoo yan. Kasi dito sa sinasabi niya, gusto niya palabasin dito na iniipit. Ha? Sabi niya, marami nang natanggal ng mga gobernador, marami ng ganito, etc. Di ba? Kaya hindi makakibo, naiipit, baka biglang masuspend. Hindi po totoo yun. Eh kung si Sara Duterte nga kung iisipin niya mga minamahal kong mga kababayan, nakagawa na ng lahat ng mga kasamaan sa ating mahal na Pangulo. Pina-impeach ba niya? Pina-impeach ba ng ating mahal na Pangulo? No. Sa halip na tulungan ng ating mahal na Pangulo, idiin pa, sulsulan pa ng ating mahal na Pangulo ang mga taong bayan na nagpa-file ng impeachment sa kanya. Anong ginagawa ng ating mahal na Pangulo? Di ba siya mismo ang humaharang nito? Na kung saan sinuportahan pa nga ng Iglesia ni Cristo? Di ba? Saan yung panggigipit doon? Saan yung pang-aabuso doon? Saan yung pananakot doon? Saan yung pagiging diktador doon? Wala. Kaya nga tulad ng sinasabi ko mga minamahal ko mga kababayan, mas maigi pang maniwala ka sa tunay na kriminal kaysa dito kay Bato de la Rosa. Nakita niyo yung pagmumukha niyan? Tingnan mo. Sa itsura pa lang. Mga minamahal ko mga kababayan, hindi mo na mapagkakatiwalaan yung pagmumukha ni Bato de la Rosa. So tinanong siya, malaki ba ang pagbabago? Sabi ni Bato de la Rosa, malaki. Talagang malaki. Ha? Malaki yung pagbabago, Bato de la Rosa, hindi dahil sa pinupolitika kayo, hindi dahil sa dinidiktahan ng aming Pangulo, yung mga politiko, yung mga mayors, mga congressman. Malaki ang pagbabago dahil unang-una, namulat na ang taong bayan. Nakita kasi ng taong bayan yung inyong mga kasalanan noon na natatabunan ninyo dahil nakokontrol ninyo lahat ng ahensya magmula sa pulis, militar at iba pa. Kaya malaki talaga ang pagbabago, Bato de la Rosa. Malaki ang pagkakaiba ngayon. Dahil yung taong bayan ngayon ay namulat na, nagising na sa katotohanan. Kaya huwag niyong ipahid, huwag niyong idamay, huwag niyong sisihin ang aming mahal na Pangulo. Na kung ano man ang nangyayari sa inyo ngayon, yan ay bunga ng inyong mga kasamaan, ng inyong mga katarantaduhan, ng inyong mga kahayupan. Yan po ang totoo mga minamahal kong mga kababayan. Ang problema lang kasi sa mga kalaban natin, ang problema dito kay Bato, nila Bongo, nila Sara, dahil nabubuking na nga sila, ipinapahid nila, isinisisi nila sa ating mahal na Pangulo. Yung mga gawain nila na hindi naman kayang gawin ng ating mahal na Pangulo. Diba? So, mag-ingat po tayo. Magmasid po tayo, makiramdam tayo. At sigurado gagawa po ito ng mga hakbang. Kaya tignan nyo, puro pagpapa-interview po ang ginagawa nila. Ginagamit po nila ang media, ginagamit nila yung pagpapatawag nila palagi ng press conference para makagawa po sila ng mga salita o makapagpahayag sila ng mga kasinungalingan sa ating mga kababayan na kumbaga kasama na po rin yung kanilang pagdadrama, yung awa effect at yung mga kasinungaling at paninira. 'Di ba? So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kung totoo man yung sinasabi nito ni Bato de la Rosa, makikita naman natin yan 'Di ba? Gusto talaga nilang papangitin yung image ng ating mahal na Pangulo. Gusto nilang sabihin na diktador, gusto nilang sabihin na ganito, ganyan. Pero iba po yung nakikita natin, di ba? Iba po. Dahil kung diktador lamang po ang ating mahal na Pangulo, noon pa man, nung gumawa po sila ng mga kababalaghan, mga kasiraan laban sa ating mahal na Pangulo, hindi na sana sila nakapag-rally. Hindi na sana sila nakapunta doon sa Cebu, hindi na sila nakapunta sa iba-ibang mga lugar para manira lamang sa ating mahal na Pangulo. Pero ginamit ba ng ating mahal na Pangulo ang kanyang kapangyarihan? No. Kung tutusin, yung mga panahon na yun, yung ginawa ni Rodrigo Roa Duterte na gusto niyang hiwalay ang Mindanao sa Visayas at saka sa Luzon, doon pa lang pwede na siya magdeklara ng martial law Pero hindi niya ginawa yun. Bakit? Mas gusto niya na maglingkod sa taong bayan kaysa gamitin yung kanyang kapangyarihan sa personal niyang, di ba? Kaysa sa personal niyang pangangailangan.
So, dito mga minamahal ko mga kababayan, makikita ho ninyo na lahat gagawin nila. Pasensya na ho kayo at mayroong pag dumadaan po dito yung nagtitinda sa amin ng tinapa. No? So, alam naman niyo siguro yung tinapa. So, ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, naantabay po tayo palagi. At tulad po rin sinasabi ko, huwag tayo maniniwala sa mga taong katulad dito. Alam naman po natin na ang estilo ni Sara, estilo ni Bato, estilo ni Bongo, estilo nilang lahat ay isa lamang. No? O, ito na po yung panahon na, kasi ramdam nila talagang babaksak na sila eh. Ramdam nila na talagang hindi na sila mananalo dahil sa ginawa nila. 'Di ba? So tulad ng sinasabi ko, huwag na silang mag-expect na magiging maganda ang resulta ng lahat. Dahil tulad ng sinasabi ko palagi, wala naman sigurong talong na mamumunga ng kamatis. 'Di ba? So ibig sabihin, dahil masama yung kanilang tinanim, masama din ang magiging bunga nito. Tama? So, lagi po nating tatandaan, lagi po nating suportahan ang ating mahal na Pangulo sa kanyang magagandang mga adhikain para po sa ating bansa. Huwag po natin siyang talikuran. So, sa mga humihingi po ng tulong sa ating mahal na Pangulo, pag hindi kayo napagbigyan, ay tingnan nyo, kagaya ng Maharlika, kagaya ng abogado na naninira sa kanya ngayon. At marami pang iba, siguro si Taberna, ganun din. Kaya, siguro, kaya dikit ng tikit si Taberna noon, nilumihingi din ito ng posisyon. Pero hindi nabigyan yata ng posisyon si Taberna, ayun. Diba? So, ganun pa man, tulad po ng sinasabi ko, manatili po tayo. Hanggat nakikita nating mabuti ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, tayo po'y magkaisa at sama-sama na makiisa sa Kanya para makita po natin at makamtan natin yung tunay na pagbabago po sa pamamagitan po ng bagong Pilipinas na isinusulong po ng ating mahal na Pangulo. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.